Okay. So, how many of you consider yourself as a strong person? Ilan po sa inyo nandito that you look at yourself as a strong person? Or otherwise, probably, you consider yourself as a weak person. Di ba? Minsan tayo po ay para bagantingin natin sa ating mga sarili, ako malakas ako, kaya ko yan. Whereas others naman, hindi, mahina ako, hindi ko kaya yan. Di ba? But no matter how you think of yourself, whether a weak or a strong person, your true condition is revealed during difficult times. Akala mo, mahina ka, pero pagdating ng mga pagsubok, kapag ka may pinagdaanan ka, nakita mo, meron ka palang taglay na lakas, akala mo, wala. Okay? You either realize that you are not as strong as you are, or you discover that you have an inner strength. Na lahat, para tayo ay meron taglay na lakas. So this morning, I'll be speaking to you on the topic, building spiritual strength. Okay? Ano po yung topic natin? Building spiritual strength. Psalms 84, 5-7. Pwedeng pakinggan yung timer ko, please. Okay. Psalms 84, verse 5-7. Sabi po dito ganito, Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till it appears before God in Zion. Ang Psalm 84 po, it is a song of pilgrimage. Pilgrimage, ang mga Israelites po during that time, every now and then they go to Israel para po sila ay magkaroon po ng pilgrimage. But it is believed, pero marami po sa kanila, on their way to Jerusalem, kailangan po nilang dumaan sa isang dako na kung tawagan po nila ay Baca, the place of Baca. Now, the place of Baca is believed to be a garbage dump, a harsh and dry place that would test the patience of the pilgrims as they journey to meet God. In other words, ito pong mga Israelites na ito, every now and then, they travel to Jerusalem. But on their way to Jerusalem, they have to pass by a place called Baca. Ano po? Yung Baca is a place of garbage. Saya is a place, a garbage dump, a harsh and dry place. Pagdaan mo doon yung mabaho, yung pagdaan mo doon ay yung marumi, maraming basura, and all of these things. So many people, actually, they have no choice, but they have to go through that place. Sapagkat yun lang ang tanging daan patungo po sa Jerusalem for them to be able to meet their God. Pero sabi po dito, Psalms 84 tells us that they overcome, yung po kanilang paglalakbay na yon, they were able to overcome because God gave them strength to strength. They were able to obstacle everything for them to be able to meet God in Jerusalem. Alam po nyo, sa ating mga buhay, kung minsan ay tayo nasa pilgrimage din. Diba? On our way to meet God, we pass through a lot of Baca in our lives. Kung minsan marami po tayong mga pinagdadaanan na sabihin natin hindi magagandang mga karanasan o mababaho mga lugar for us to be able to meet with God. Pero ang kailangan natin dyan, kailangan po natin ng strength. Kaya say po dito ng Psalms 84 verse 5-7, ay ganito, Blessed are those whose strength is in you. Pinagpala yung mga tao na yung kalang lakas na taglay ay nanggagaling sa Diyos. Ngayon po, ilan po sa inyo sa umagang ito ang alam mo meron kang taglay na lakas? Magsabi ng Amen. Isaiah chapter 41 verse 10. Ang sabi po dito ay ganito, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Now, this is the same words that God gave to Joshua. So, nung si Moses po ay namatay na, Joshua will have to take leadership on leading Israel to the promised land. Pero alam po niyo, si Joshua po, siya po yung matatakutin. Siya yung matatakutin. So, God told Joshua, sabi niya, do not be afraid, nor be dismayed. Sabi ng Lord, I will be with you. Okay. So, Joshua is about to conquer the land of Canaan. And he needs to be strong. Kailangan po niya maging malakas. Bakit? Because he will not be able to lead the people of Israel unless he possess the strength that is necessary for leadership. Now, tayo pong lahat dito ay kailangan po natin ng lakas. Now, why does God wants every one of us to be strong?
Bakit po ba nais ng Diyos na tayo ay maging malakas? Hindi pa tayo pwedeng gamitin ng Diyos na ganito yung ating kalagayan? But I believe, bagamat kuminsan tayo po'y mahina, God will have to strengthen us to be able to accomplish His purposes. So si Joshua po ay nangihina siya, natatakot siyang sabi niya, Lord, I'm not like my master, sabi niya. I'm weak. But God told Joshua, sabi niya, do not be afraid, sabi niya, because I will strengthen you. Now, why do we need to be strong? Bakit kailangan po natin maging malakas? Because in our life, there are going to be dark days and there are going to be hard days. Di ba? We need to be strong to overcome. Hindi po lahat ng araw sa ating mga buhay, malakas tayo. May mga panahon mahina tayo. May mga panahon na discouraged tayo. May mga panahon na ayaw na nating magpatuloy. Hindi ba? Okay. There are days that we are tired and we want to give up. May mga panahon sa ating mga buhay na pagod tayo, hindi ba? At gusto mo na mag-give up. So we have to be strong. That's why the Lord is telling us, sabi niya, do not be dismayed, sabi niya. Do not be, for I am your God, I will strengthen you. Huwag kang mag-alala, sabi niya, palalakasin kita. Sabi niya, we have to be strong. Because if we are not strong, the people around us will suffer. Alam mo niyo, kapag ka mahina ka, yung mga taong nakapaligid sa iyo, apektado po sila. Di ba? People who are looking up to you, mga taong nakatingin sa iyo, pagka mahina ka, what's going to happen to you? There are people who are depending on you. Sabi nga, people in your sphere of influence, yung pamilya mo, yung asawa mo, halimbawa kapag mahina ka, magsasuffer ang misis mo. Di ba? Okay? Kung mahina ka, magsasuffer ang misis mo. Kung mahina ka, magsasuffer mga anak mo. So we need to be strong. We cannot afford to be weak. If we are not spiritually strong, your cell group will suffer, our church suffers. Even our nation will suffer if we are weak. Kaya kailangan po, ang sabi po ng Diyos, kay Joshua, sabi niya, Joshua, you cannot afford to be weak. You have to be strong. And don't worry, sabi niya, I will strengthen you and help you. Okay. So ang bawat isa po sa atin ay kinakailangan po na tayong maging malakas because people are looking up to us. Sino ba yung nakatingin sa iyo? Sino ba yung mga nakadepende sa iyo? Di ba? Bisan, magulang ka, nanay ka, dumaan kayo ng pagsubok sa inyong pamilya. Ayaw mong ipakita sa iyong mga anak na mahina ka. Di ba? Ayaw mong pinakita na lumuluha ka. Ayaw mong ipakita na gusto mo na mag-give up. Lagi mo sinasaya, kailangan kong maging malakas. I have to be strong for my family. Hindi ba? So when we are weak, alam po nyo, our family suffers. We suffer, our family suffers. Your wife will suffer, your children will suffer. Kaya sabi ni Lord Joshua kanya, kailangan mong maging malakas. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mong maging malakas. Hindi ba? So whatever you are going through, you cannot afford to be weak. That's why God promised, sabi niya, Joshua, sabi niya, huwag kang matakot. Do not be dismayed, for I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay. So there are two sources of strength that we need. Meron pong dalawang source of strength na kailangan po natin. Wrong spelling yung strength dyan, okay? There are two sources of strength that we need. Okay, number one, okay, we need to possess inner strength. Ayan. Kailangan po natin ng inner strength. Alam po niyo, meron dalawang uri po ng lakas na dapat nating taglay. Number one, we have to have inner strength. Yung lakas sa loob o yung tibay ng loob. Ano po? Kailangan lahat po tayo matibay ang loob po natin. Ang ibig sabihin yan, ano man ang mangyari, meron tayong tibay ng loob. Kailangan meron tayong taglay na lakas mula sa loob. Because not all the time ay meron tayong taong maasahan. Akala mo kung minsan meron kang mahina ka, akala mo maasahan mo ibang mga tao. But you will find out later on that there are times in your life na wala kang ibang maasahan except God alone. Hindi ba? Hindi pala maasahan ng asawa mo, mahina rin. Hindi maasahan yung mga anak mo, yung mga kaibigan mo, o yung mga tao nakapaligid sa iyo because they are weaker than you. Diba? So every one of us, we must possess an inner strength. Ang sabi po dyan sa Psalms 73 verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Ang sabi po ni David dito ay ganito, sabi niya, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ay, yung katawan mo, ano po, maaaring bumigay yan. Maging yung puso mo, maaaring bumigay yan sa tindi ng pinagdadaanan mo. Pang sabi diyan, but God is the strength of my heart and my portion forevermore. So in other words, strength is available to every one of us. Amen. Dito po sa next slide, ang sabi dito ganito, inner strength is the strength that comes from God that helps us find hope, meaning, and purpose even in the face of adversity. It is the core strength of a person. Okay. So lahat pa daw po tayo ay dapat tayo meron taglay na dalawang uri ng lakas. Yung lakas mula sa loob. Yung inner strength. Yung tibay ng loob. Yung tibay ng dibdib na kailangan taglay natin. Nang sa gayon, anuman daw po ang pagdaanan natin ay meron tayong nahihigop na lakas mula sa loob. Not all the time ay meron kang mahihigop na lakas mula sa labas. So kung wala kang taglay na lakas mula sa loob, alam po nyo kung minsan kawawa po tayo. Hindi natin kayang pagtagumpayan ang mga napapagdaan natin sa buhay nito kung wala kang lakas na nanggagaling sa loob. Ang sabi po dito, inner strength is the strength that comes from God that helps us find hope, meaning and purpose even in the face of adversity. It is the core strength of a person. Now, sino po sa inyo sa umagang ito and you know that you have that kind of strength? Yung may pinagdaanan ka. And then all of those people that you thought would help you, would encourage you, instead na ma-encourage ka, na-discourage ka pa. Di ba? Kung minsan po tayo, kapag kami may pinagdadaan tayo, we are hoping that some people can help us. Halimbawa, may problema ka, lalapit ka kay nanay, no? So instead na pag-pray ka ni nanay, instead na payuhan ka ng tama, sinermon ka pa. Naranasan na yun na yun. O di naman kaya ay inaasahan mo na may problema ka pinagdadaan sa asawa mo, ay sa trabaho mo, and then lumapit ka sa asawa mo. Sweetheart, alam mo, ang bigat ng pinagdaanan ko sa opisina ngayon. Di ba? So instead of your spouse encouraging you, sasabihin sa'yo, ikaw kasi yan, kasalanan mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? So instead of finding strength to these other people, you find yourself na mas lalo ka na-discourage. You don't know where to go to. So unless you have that inner strength, meron kang tibay ng dibdib o lakas ng loob, alam po niyo kung minsan yung mga tao hindi natin maasahan. Okay. And then next slide, sabi ito, inner strength helps us to be an overcomer, to grow stronger and experience peace and joy in the midst of difficulty. Yan. Sabi niya, inner strength help us to be an overcomer, to grow stronger and experience peace and joy in the midst of difficulty. So kapag tayo may pinagdadaanan, kapag meron kang tibay ng dibdib o lakas ng loob, alam po nyo, anuman ang inyong pagdaanan, ayan ay ating mapapagtagumpayan. Now, how to develop inner strength? Paano po ba natin madedevelop ang inner strength na yan? Number one, you have to be connected to God. Yan. Unang-una, kailangan po connected tayo kay Lord. Exodus chapter 15 verse 2. The Lord is my strength and my song. He has given me victory. Ang sabi po sa Exodus chapter 15 verse 2. The Lord is my strength and my song. He has given me victory. So therefore, yung pong tibay ng loob, o yung lakas na nanggagaling sa loob, nanggagaling lamang po sa Diyos yan. Kay Lord lang nanggagaling yan. Kaya nga po, sabi po sa Exodus chapter 15 verse 2, the Lord is my strength and my song. He has given me victory. So kanino po nanggagaling yung lakas at tibay na kailangan po natin sa panahon na tayo may pinagdadaanan, nanggagaling lang po yan sa Diyos. Kaya sabi po dito sa Exodus 15, sabi niya, the Lord is my strength and my song. Kaibigan, at this point in time, may pinagdadaanan ka ba? Na tila baga pinanghihinaan ka ng loob. Para bagang sa tingin mo parang magugunaw na ang mundo mo. Sa tingin mo parang wala nang pag-asa. Well, I tell you this, Exodus chapter 15 verse 2 tells you, the Lord is
your strength. Sabihin po natin, the Lord is my strength. Okay. The Lord is my strength and my song. Ang ibig sabihin yan, kahit may pinagdadaanan ka, makakaawit ka pa rin. Amen. You can still sing a song in your life. Amen. Okay. So isang araw po ay meron pong isang hari na nagpatimpalak siya na sabi niya, I want every one of you to paint peace. Sabi, iguhit nyo kung ano yung kapayapaan. Kasi alam po nyo, kapag meron tayong tibay ng loob, ano man pagdaanan natin, payapa pa rin tayo. Hindi ba? There is still peace. That is one of the, isa po yun sa tanda po na tayo ay merong inner strength. Kahit anong pinagdadaanan mo, yung payapa pa rin ang puso mo. So ito pong haring ito, nagpatimpalak siya, and sabi niya, I want you to paint what is peace. Ano po? Iguhit ninyo, sabi niya, kung ano yung kapayapaan. So everyone who participated in this contest, they painted peace according to what they thought peace is. So isa sa kanila ay ginuhit po niya yung dagat. Ano po? Tahimik na tahimik. No? Yung calm na calm ang dagat, wala man lang kahit na konting alon. So it's a very, very calm sea. Para sa kanya po, yun po ang interpretation po ng peace. Yung isa naman ay gumuhit po siya ng isang sanggol na natutulog. Alam po niyo, yung mga baby kapag natutulog yan, walang pakialam yan. Hindi ba? So ginuhit niya, yun po ay isang babying natutulog. Okay. Para sa kanya, yun ang kanyang interpretation ng peace. Yung pangatlo po, ang ginuhit niya ay gumiwit siya ng malakas na bagyo. Ano po? Gumiwit siya ng malakas na bagyo, talaga yung mga puno halos magtutumbahan na sa lakas ng hangin dahil po sa lakas ng bagyong yun. So yun po ay makita po ng hari ay pinagalitan niya yung gumuhit noon. Ang sabi niya ganito, sabi ko sa inyo, gumuhit kayo ng peace, ng kapayapaan. Bakit ang ginuhit mo kanya? Bakit ang pinaint mo? Sabi niya, it is chaos, kaguluhan. And then ang sabi po ng painter ay ganito, mahal na hari, sabi niya, totoo po, ang nakikita po ninyo ay kaguluhan. Ang nakikita po niyo ay disaster sa aking ginuhit. Sabi niya, pero meron po kayong isang bagay na hindi napansin sa aking ginuhit. Then tanong ng hari, ano yun? Sabi niya. Then sumagot po yung comment, sabi niya, mahal na hari kanya, kung mapapansin po nyo, napakalakas ng hangin, halos maputol po yung mga sanga ng mga puno. Pero hindi po nyo napansin, doon po sa isang sanga ay mayroong isang ibon. Doon po sa isang sanga, sa likod po, sa kabila po ng lahat ng makagulong yan, mayroong isang ibon, nandun po sa isang sanga, umaawit. Sabi niya, para sa akin po, mahal na hari, yun po ang kapayapaan. Sabi niya, I can sing in the midst of disaster. Amen. Okay. Alam po nyo, that is what really peace is. Yung kahit na may mga pinagdadaanan ka, kahit may bagyo sa buhay mo, yung nakakaawit ka pa rin ng hallelujah. Ilan po sa inyo, kahit na may problema kayo, umaawit pa rin kayo. Amen? Kahit ang laki ng problema mo, inaawitan mo pa rin si Lord. Alam po nyo, that is peace and that is inner strength. Di ba, you often find yourself that in the midst of disaster, in the midst of chaos, hindi ba, you find yourself singing a praise song to the Lord. Ano po, just a few days ago, sa Thailand at saka sa Myanmar, di ba, 7.7 earthquake ang tumama sa kanila. Mga building, nawasak, ang dami pong nasira. Ang dami nasira. And then I'm trying to imagine, pag-usapan nga namin ni Pastora, paano kaya kung tumama sa Manila yon? Which is, imagine, 7.7 magnitude earthquake tumama sa Myanmar, sa Bangkok, Thailand. Maraming building ang nawasak, maraming namatay. Just a few days ago. I think 2 days ago. Just 2 days ago. So, when disasters such this come, ano po kaya? Yung inner strength natin, yun ang magtatawid sa atin. Meron pa rin ba tayong kapayapaan na taglay? Say, for example, ng pandemic. Okay.
Ilan po sa inyo yung during the pandemic, takot na takot kayo? Hindi mo alam kung mamamatay ka na or what. Di ba? Hindi tayo makalabas ng bahay. Ano babalitaan natin? Millions ang namamatay sa Pilipinas o sa buong mundo. Millions ang namatay. Hindi ba? Parang po nyo, because of that inner strength that God has given us, whatever we went through during the pandemic, payapa pa rin po yung ating mga puso. Amen. That is the kind of peace and the kind of strength that we need. We need an inner strength. Okay. So, number one, or letter A, for you to have the strength, you have to be connected to God. In other words, God is the only source of inner strength. Ang Diyos lang po. Kaya kapag wala kang Diyos sa buhay, kapag si Kristo wala sa puso mo, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Saan ka pupulutin? Di ba? Kung wala kang taglay na lakas mula sa loob na nanggagaling sa Diyos. That's why every one of us, we need God in our lives. Hindi pwedeng sabihin, hindi mo kailangan ng Diyos. Di ba? Every one of us needs God. Akala natin kung minsan pagka malaki ang katawan ng tao, malakas siya. Maaring sa panlabas, malakas siya. But from the inside, makita mo napakahina niya. Naikwento na nga po, even before, meron po akong isang kilala, nagtuturo po siya, ang laki ng katawan, maskulado, nagtuturo po sa ROTC sa Holy Angel. So, minsan tumawag siya sa akin, madaling araw, I think that was 2 o'clock in the morning. Laki po ng katawan ng taong ito, maskulado, nagtuturo sa military ng sa mga schools. Tumawag siya sa akin, pastor, sabi niya, pag-pray mo ko, sabi niya. O bakit ka ng problema? Pastor, hindi ko na kaya. Sabi niya, pastor, magpapakamatay na ako. Ano po sabi? Teka lang, sandali, wag, mag-usap muna tayo. Mag-usap muna tayo. Ano po yung nag-usap kami, mula alas 2 hanggang alas 3:30 yata ng madaling araw. I'm trying to encourage that person. Talagang lahat ng alam kong scripture na makakatulong sa kanya, binigay ko sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, pastor, salamat kanya. Ang laking tulong, pastor, nung sinyer mo sa akin, parang gumaan yung loob ko kanya. Pastor, hindi ko na itutuloy, sabi niya. Okay, diba? Masaya ako. Alam po nyo, kinabukasan, the same time, 2 o'clock in the morning, tumawag na naman sa akin. Sabi niya, pastor, hindi ko na talaga kaya, sabi niya. Pastor, gusto ko na talaga magpakamatay. Sabi niya. And then sabi ko, wag, sandali lang, Brad, mag-usap ulit tayo. And then, ayun na naman, payo. Lahat ng scripture na alam ko, sinare ko sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap, alam po niyo, nahimasmasa na naman siya. Then sabi niya, pastor, salamat po kanya, laking tulong niyo. Kung wala kayo, pastor, hindi ko na alam, baka patay na ako ngayon. Pastor, salamat kanya. Pastor, hindi ko na itutuloy. Ayan. Lumipos ang the next day, walang tawag. Masaya na ako. Okay na siya ako. On the next day, tumawag na naman. Sa pastor, sabi niya, pastor, talaga kanya, thank you, pero hindi ko na talaga kaya. Kanya, pastor, talaga magpapakamatay na ako. Sabi, Brad, wag naman kako. Wag kang walang mapalam ng pag-asa. Nandiyan ang Diyos, tutulungan ka niya. Ayun, nag-uusap na kami. Ilang oras naman nag-uusap. Pagkatapos nag-uusap, okay na naman siya. So niya, pastor, thank you talaga kanya. Hindi ko natutuloy, pastor, sabi niya. Ano po yun? The next day, wala naman tawag. The next day, wala pa rin. Okay na siya kako. And then, sa susunod na araw, tumawag na naman. Sabi niya, pastor, sabi niya, pili ko tinitibayan ng loob ko. Kanya, parang talagang hindi ko kaya, pastor. Sabi niya, pastor, pasensya ka na. Magpapakamatay na talaga ako. Sabi niya. Alam po niyo, wala na akong alam sabihin. Naubos na yung alam ko. Ang sabi ko na lang sa kanya, sige brad, ituloy mo na. And of course, hindi ko sinabi yun. So, ganun pa rin, I try to encourage that person. Pero ang laki ng katawan, pero walang tibay ng loob. A few days after that, I never heard from that person again. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Until this time, hindi ko na alam
kung ano nangyari sa kanya. Kaya alam po nyo, lahat po tayo, kailangan natin ng tibay ng loob. Amen. Sapagkat kapag dumating yung mga panahon na kailangan natin yung lakas, kapag wala kang taglay na lakas, alam po, hindi mo alam kung ano gagawin mo. So you have to be connected with God because the only source of inner strength is none other than God. Kawawa ang isang tao na walang Diyos sa kanyang puso. Ang hirap umarap sa buhay na ito na walang Diyos. Ang sabi nga ng isang tao, sabi niya one time, di ko makalimutan yung kanyang sinabi. Sabi niya, ang lakas ng loob mo, sabi niya, kapag ka lumabas ka ng bahay na hindi ka nagwi-pray. Alam po niya, tumatak sa puso ko yun. Tumatak sa puso ko yun, sabi niya. Ang lakas ng loob mo, sabi niya, naharapin ang isang araw na hindi ka nagwi-pray. Wow. Ilan po kaya ang narito na inaharap niyo ang bawat araw na hindi mo lang sinuko, hindi ka man lang lumapit sa Diyos. Sabi niya, ang lakas ng loob ng taong haharapin niya ang bawat araw na walang tulong ang Diyos. Now remember this. Remember this. Hindi po natin kakayanin ang anumang pagsubok na ating haharapin na wala ang Diyos sa ating mga puso. Kaya kailangan bago kayo malis ng bahay, pagising niyo, Lord, buong maghapong ito, Lord, ikaw nang bahala sa akin sa maghapong ito. Amen. How many of you do that? Yung pagising mo sa umaga, yung buong maghapong yon, binibigyan mo na sa Kanya, Lord, bless me. Pagpalain mo ko sa buong araw na yun, ingatan mo yung pamilya ko, ingatan mo ko, Lord, bless me, let your favor be upon me. And you will begin to see, sabi niya, na ang Diyos ang siyang gagabay ang magpapatnubay sa iyo. So, in other words, huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang lalabas ng bahay sa bawat araw na hindi ka lumuhod, hindi ka nagpray, hindi mo sinuko ang buong maghapon mo kay Lord. Amen. Praise God. Okay, letter B. Sabi niya, you must be indwelt with the Holy Spirit. Nehemiah chapter 8 verse 10. Sabi niya dito, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Okay. Sabi niya, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Okay. So makikita po natin dito, pangalawa, na sabi niya, you must be indwelt with the Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit that gives us the strength. Sabi po niya, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ikalawa, saan ang gagaling yung taglay na lakas natin, yung inner strength, where it comes from? It comes from the Holy Spirit. Nanggagaling po yan sa banal na Espiritu. Okay. So when the Holy Spirit lives us, then it leaves us with weakness. Natatanda po ba niyo si Samson? Remember, yung pong lakas ni Samson ay nandun po sa kanyang buhok. Akala nila. Akala nila. Kasi Samson po, he is the stronger person who ever lived. Siya yung pinakamalakas na tao na nabuhay. Ano po? Kita natin talagang yung lakas na taglay niya ay galing sa Diyos. Why? Because sa kanya pong nung siya ipinanganak, he was dedicated to the Lord. He was a Nazarite. At ang sabi sa kanya, kailanman hindi dapat putulin ang kanyang buhok. The moment na naputol ang kanyang buhok, yung taglay niya, lakas ay mawawala. So nakilala niya si Delilah. Di ba? Maraming kaaway si Samson. Mga Philistines, mga kaaway niya. So gusto nilang, dahil hindi nila kayang igapi si Samson, pilit nilang dinidiscover yung sikreto ng kanyang lakas. So, alam po niya, binayaran po nila si Delilah, sabi niya, try to discover saan ang gagaling ang lakas ni Samson. So, ayan, alam po nyo, si Delilah, pili niya tinatanong, saan magagaling ang lakas? And then, eventually, alam po nyo, Samson revealed the source of strength, yung kanyang buhok. Kapag pinutol ang aking buhok, sabi niya, mawawala yung lakas ko. So one day, habang natutulog po si Samson, pinutol po ni Delilah yung kanyang buhok, and true to it, nawala po yung kanyang taglay na lakas. You know what happened? Actually, the strength of Samson is not on his hair, but it is the Holy Spirit that dwells on Samson. The moment that his hair was cut, ang sabi po ng Bible, the Holy Spirit left Samson.
And when the Holy Spirit left Samson, that is the time that he lost his strength. Alam po nyo, tayong lahat, alam po nyo, anumang lakas na taglay natin, it comes from the Holy Spirit. So the moment that the Holy Spirit leaves you, then we lose our strength. We lose our strength. That is why, ang sabi po dito sa letter B, sabi niya, you must be indwelt with the Holy Spirit. For as long as the Holy Spirit indwells us, we possess that strength that comes from God alone. Di ba? Pero tayo, patuloy po natin ginigrieve ang Holy Spirit. Do you know that the Holy Spirit can be grieved? Sabi niya, alam po niyo, yung isa sa mga simbolo ng Holy Spirit is the dove. And they say na ang dove po ay sila'y matampuhin. Ano po? When you grieve the Holy Spirit, sabi niya, the Holy Spirit lives us. Kaya sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Paano po natin ginigrieve yung Holy Spirit? Through our disobedience. Ano po? Through sin. Kapag ka po yung Holy Spirit, alam po niya, nag-grieve sa atin, o sumama yung loob, the Holy Spirit can leave us. And when the Holy Spirit leaves us, then we lose the strength that we used to possess. Wala ka ng panlaban sa anumang bagay. Wala ka ng taglay na lakas mula sa Diyos. That's why, letter B, sabi po dito, you must be indwelt with the Holy Spirit. Kailangan po, lahat po tayo, lagi tayong nag-pray ng Holy Spirit po, siya po ang talagang mag-indwell sa atin. Ano? So, sabi po dito, sabi niya, but the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. Ayan. Yan po sabi dito, no? So, kailangan po natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. And then, letter C, sabi niya, you must pray more. Kailangan po natin mag-pray pa. So, if we want to possess that inner strength that we need, na anytime is available. Kasi po, alam po niyo, yung inner strength, it is always available to us. Anytime that you need the strength, it is always available because it dwells inside. Okay. Letter C, you must pray more. Prayer gives us the strength and the faith to finish the race victorious. Yung pong prayer ang nagbibigay ng lakas sa atin. Okay, sabi niya, we can pray, but we must also take time to listen to God and what He needs to communicate to us. Kailangan po sa ating pag-pray, nakikinig din po tayo sa Diyos. Amen. So if you want to have that inner strength, kailangan po nating i-practice talaga yung prayer. Okay? Kailangan po natin yan. So how many of you, everyday, nakakapag-pray po tayo? Now, prayer is not something na kapag nag-pray, lagi ka nakaluhon, lagi nakapikit ang mata. But sabi po ng Bible ay ganito, pray without ceasing. But how is that possible? Pwede ka bang mag-pray all the time na walang into? Sabi niya, abang nagdi-drive ka, nakapikit ang iyong mata, nag-pray ka, mabubunggo ka. Hindi ba? Alam po niyo ako, one of my favorite time to really pray is when I'm driving. Yun ang pinaka-favorite time kong mag-pray. Kasi nga yung mind ko, alam po dyan, dahil wala kang ginagawa kung nag-drive, yung mind ko yung talagang connected kay Lord. That is the time that I really talk to God. And I really enjoy it. I really enjoy it. Ano po, yung habang nagde-drive ako, yung kinakausap ko si Lord, Lord, thank you, Lord, ganito. Lahat po tayo, ano ang ginagawa? Habang nagluluto ka, naglalaba ka, whatever you are doing, you can pray. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, pray without ceasing. Sabi nga, so it means say, it is a condition of the mind. Prayer is a condition of the mind wherein you are constantly connected with God. Yung lagi kang connected kay Lord, that is prayer. Kaya sabi niya, you must pray more. If you want to possess that inner strength, kailangan kaibigan, dagdagan mo pa yung panalangin mo. Amen? Okay. Sabi po din sa, Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sabi niya, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kailangan po natin ang lakas mula sa loob para labanan ang tukso. Hindi ba? Kailangan po natin na may panlaban tayo sa demonyo. Kailangan po tayong may panlaban po tayo sa tuksong dumarating sa ating mga buhay. There are hundreds and even thousands of temptations we are facing every day. Di ba? Ang daming temptation.
Paglabas mo pa lang sa bahay, ay naku, for temptation na. Hmm. Alam po niyo ako, paglabas ko lang ng bahay, pagka nagde-drive na ako, umiinit na yung ulo ko. Oo. Ang paglabas ko na yung mga motorsiklo, talagang kahit na paano, lulusatan ka. Alam po niyo, nakakatakot ang pagde-drive ngayon. Talagang kaliwat kanan. Oh, kaliwat kanan yung talagang wow. Sabi sabi ng bayo ko, ayan, galing ng Australia. Sabi ng asawa niya, sabi niya, David, sabi niya, Australiano po yun. Sabi niya, bakit hindi ka mag-drive? Bakit ayaw mo mag-drive dito sa Pilipinas? Sabi ng ate ko sa kanya. Dahil sagot po ng Strauss sa kanya, gusto mo mamatay kagad? Sabi niya sa ate ko, you want to die early? Sabi niya, papag-drive mo ako dito, gusto mo mamatay kagad? Sabi niya, he doesn't want to drive here in this place. Kaya sa tingin niya, para pagka nag-drive siya dito, makamatay na siya. Pero alam po niyo, every time we go out of the house, alam po niyo, ang daming temptation. Na paglabas mo pa lang sa bahay, makita mo yung tukso nakapalibot na sa iyo. Hindi ba? Oh. So, kailangan po natin ng panlaban. Kaya sabi niya dito, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yung laman mahina. Hindi ba? The spirit is willing, yung spirito mo ayaw magkasala, pero yung laman, alam po nyo, mahina ang laman. Madaling mabulit po yun sa pagkakasala. Kaya sabi ng Lord, sabi niya, watch and pray that you enter not into temptation. Kailangan po, dagdagan pa natin ang prayer natin. Amen. So that we can possess that inner strength that we need. Okay. And then, letter D. Ano po? Daily Bible reading. Ayan. So, in 1 Peter chapter 2, verse 2 to 3, iuso mo ng konti pataasan. In 1 Peter chapter 2, verse 3. Ayan. Sabi po dito, ganito, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. Yan. Sabi niya, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. So in letter D po is daily Bible reading. So where do we get that inner strength? Sa pagbabasa mo ng Bible, kaibigan. I found out na yung mapagbasa ng Bible, yung mga nagdi-devotion, sila yung may taglay na inner strength. Ano po? Sila yung hindi basta-basta natitinag. Sila hindi basta-basta nahuhulog sa pagkakasala. At napansin ko po, alam po niyo, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, yung mga hindi nagdi-devotion, sila yung madaling mabulid sa tukso. Sila yung madaling mag-give up. Sila yung madaling mapawalay sa Diyos. So kailangan po natin ang lakas mula sa Diyos, and we can only possess that inner strength through our daily Bible reading. Sa pagbabasa ng Bible. Kaya sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 3, 2 to 3, sabi niya, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. Sabi niya, naisin ninyo ang salita ng Diyos parang gatas. Sabi niya, para kayong mga bagong silang na babies, na sa kayo ay lumago sa inyong pananampalataya. So therefore, how can we possess that inner strength that we need? Huwag mong pababayaan ang pagdidevotion mo. Amen. Huwag mong pabayaan ang pagbabasa mo ng Biblia. Amen. Kailangan po natin yan so that we can possess that inner strength that we need. Okay. Number 2. Una, we need inner strength. Number 2, we need outer strength. Pangalawa, yung una, kailangan nating ng lakas mula sa loob. Ano, na kapag ikaw may pinagdadaanan na saan ka man, meron kang lakas na higupin mula sa loob. And that strength comes from God alone. The second kind of strength that we need, yung outer strength. Yung lakas na nanggagaling sa labas. Okay. So ano po yun? Letter A, sabi niya,
you need to belong to a care group. Kailangan mong maging parte ng isang care group. Bakit? Kuminsan po ay yung kailangan natin, bukod po doon po sa lakas na nanggagaling sa loob, kailangan po natin lakas na gagaling sa ating kapwa. Amen. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon niyo, sabi niya, katulad ng ginagawa ng iba. But let us encourage one another. So therefore, the second kind of strength that we need is that the strength that comes from the outside. And we need people to be able to encourage us. Alimbawa, yung pong inyong mga care groups. Kaya we encourage everyone na kailangan po meron po tayong care group. Meron kang cell group, meron kang cell leader, may pastor ka, may network leader ka. Bakit? Because these people are the source of your outer strength. Sila yung mga taong nagpipray sa iyo kapag alam nilang may pinagdadaanan ka. Pagka alam nilang may sakit ka, sila yung nagpipray sa iyo. So kawawa ang isang tao na walang nagpipray sa kanya. Hindi ba? Pero kapag ikaw ay merong care group, hindi lang ang cell leader mo nagpipray sa iyo, pati yung kasama mo cell group nagpipray sa iyo. So dito po, lahat po tayo, kailangan po natin ng strength from the outside. Meaning say other people, we need other people to encourage us. Ay sabi niya, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. So ang sabihin niya, yung katabi mo, yan ang maging encourager mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are my encourager. Yeah? So kapag kami pinagdadaanan ang katabi mo, kailangan laging nandyan. Sis, alika mag-pray tayo. Amen. So kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa. You cannot face your challenges by yourself alone. You need people to pray for you. You need people to encourage you. Kaya ang sabi po sa Hebrews chapter 10, sabi niya, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon niyo because through that gathering, you are able to encourage one another. Amen. Kaya alam po niyo, if we want to have that outer strength, kailangan po merong mga taong nakapalibot sa iyo na gagamitin ng Diyos sa panahon ng mga problema na sila yung mag-i-encourage sa iyo. Amen. So hindi po sa lahat ng pagkakataon okay tayo. Maraming pagkakataon na kailangan may makausap tayo. Di ba kumisan yung kailangan mo lang ng taong meron kang mapapaglabasan ng sama ng loob. Di ba? Kuminsan, kailangan mo lang ng taong makikinig lang sa'yo. Di ba? Kuminsan, wala mo siyang sasabihin. Makikinig lang siya. Pero pagkatapos nun, parang naibsan na yung bigat na nararamdaman mo. Bakit? Because we need other people for the source of our strength. Kailangan natin. Kaya kaibigan, huwag kang makatubili kapag kami pinagdadaanan ka. Lumapit ka sa leader mo, lumapit ka sa kasel group mo, lumapit ka kay pastor, o sino man, pastor. Pwede po nyo akong pag-pray, may pinagdadaanan kami sa kasalukuyan. It helps a lot. So, letter B. Ano po? You have to be surrounded by Bible-believing Christians. Pangalawa, kailangan po na nakapalibot ka ng mga mananampalataya. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 2 to 3. We sent Timothy, who is our brother and God's fellow worker, in spreading the gospel of Christ to strengthen and encourage you in your faith, so that no one would be unsettled by these trials. So ang sabi po ni Apostle Pablo, sabi niya, pinadala ko sa inyo si Timoteo, ang ating kapatid. Sabi niya, upang siya ang magpalakas sa inyo, upang siya ang mag-encourage sa inyo na sa gayon, walang sino man sa inyong bumigay dahil sa mga pagsubok na inyong nararanasan. So in other words, we need these two kinds of strength. Kailangan natin ng tibay ng loob at kailangan din po natin mga tao sa paligid natin para mag-pray sa atin. And that is what the church is doing. That's why we need the church. That is why you need the care group. That is why you need to read your Bible. You need to pray. Bakit? We cannot afford not to have this strength that we need. Sabi ko nga kanina,
Alam po nyo, kawawa yung mga taong nakapaligid sa atin kung wala tayong lakas na taglay. There are a lot of people who are depending on you. Nakatingin sa iyo. Diba? Mrs. mo nakatingin sa iyo. For strength. Mga anak mo nakatingin sa iyo. Mga cell leader mo. Yeah. In this world, pagharap po natin sa araw-araw na buhay nito, kailangan taglay natin ang lakas mula sa Diyos. Amen. So kaibigan, sa umagang ito, as we close, I challenge every one of us. Hindi ko alam kung merong pinanghinaan sa inyong loob dito. Is there anyone here who is just about to give up? Meron pa nandito na may pinagdadaanan ka sa kasalukuyan na you are just about to give up. Alam mo nyo, sad to say, one time, meron tayong isang kasama dito na may pinagdadaanan. Ano? And then eventually, I was told na nagpakamatay siya. Ano? He attended our church a few times. Pero alam po nyo, dahil hindi niya nakayanan yung mga pagsubok na kinakaharap niya. Napalitaan ko na lang na yun ang nangyari sa kanya. So dito nakita ko na napakahalaga pala sa bawat isa atin na meron tayong taglay na lakas mula sa loob. Yung lakas which is available all the time na pwede mo igupin. Because not all the time, people knows how to encourage us. Hindi ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga tao, they are capable of encouraging us. Though there are some people that God is going to use to encourage you, but people are not always encouraging. There are times that when you talk to people, instead of being encouraged, mas lalo ka na-discourage. Instead yung problema mo, mabigyan ng solution, mas lalong lumaki yung problema mo. Di ba? That's why we need God in our lives. Ang buhay na ito ay punong-puno po ng pagkikipagbaka, pagkikipagtunggali, that we need to possess that strength that comes from God alone. And God promised, sabi niya, the Lord is going to strengthen you. Hindi ko alam kung bakit ito yung mensahe ni Lord na binigay. Lord, I was actually praying to the Lord. Lord, ano po ba yung mensahe mo sa mga anak mo? Maybe there are some people here right now who are going through some difficult times. And hindi mo alam kung saan ka tutungo. You don't know where to go, what to do. Diba? You are at the brink of giving up. Parang bibigay ka na. Diba? Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa pera, problema sa health. Diba? Naghahanap ka ng lakas. Saan ka hihigop ng lakas? You know what? God promised every one of us, sabi niya, do not be afraid. I will strengthen you. Amen. Kaibigan, if there's anyone here this morning na kailangan mo ang lakas na yan na mula sa loob na galing sa Diyos, God is willing to give it to you today. Amen. Palakasin ka. Kung nawawala ka na ng pag-asa, di ba parang sa tingin mo, parang wala nang bukas na naghihintay sa iyo, kaibigan. Ang sabi po ng Lord, ang promise niya, Jeremiah chapter 29 verse 11. Overused lang, verse na ito. Pero alam po nyo, it gives us so much hope kasi sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you to give you hope in the future. Napakaganda ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Na tayo magkaroon ng magandang bukas, na tayo magkaroon ng pag-asa. Pwede tayong lahat ito mo right now. Kaibigan, whoever you are, whatever you are going through, maybe this message is for you. Maybe this message is for you. Maybe naghahanap ka ng direction mula sa Panginoon. Maybe naghahanap ka ng lakas na pwede mo higupin. And that strength is available through God alone. Amen. Kaya kaibigan, lumapit ka sa Diyos ngayon. Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga inahin mo. Lahat na nagpapabigat sa iyong kalooban. Alam mo, in God promise, sabi niya, I will strengthen you. Ang sabi ng Panginoon. Lord, sa umaga po ito, lumalapit po kami sa inyo.
And we want to thank you that you promise us that, Lord, even as we face every difficulty, every trial, every temptation, Lord God, in our lives, strength is always available to us. And that is through our Lord Jesus Christ. Panginoon, tinatas ko po ang sino man na narito sa umagang ito, Panginoon, na mayroong pinagdadaanan sa mga sandaling ito. At Lord, kailangan niya na lakas na nagagaling sa iyo. Dalayan ko po sa pangalan po ng Panginoon Jesus na bigyan mo ang lakas na kailangan niya. Na dapat niyang taglayin, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang anumang kinakaharap niya sa kasalukuyan. Alam mo, Panginoon, na anuman ang bigat, anumang problema na kinakaharap ng bawat isa. And I believe, Lord, that you are more than willing to give the strength that we need, Lord God, na sa kayong Panginoon mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Sa umaga po ito, Panginoon Diyos, ay alam po namin na hindi makipabayaan. And Lord, help us, O God, to develop that inner strength. Tulungan mo kami na kami ay magtiwala sa iyo, that we should always be connected with you. Lord, we pray that our prayer life, Lord God, ay mas lalong malakas ang aming prayer life, ang aming devotional life, Panginoon. At Lord, magkaroon kami ng mga tao sa aming paligid na tutulong sa amin na mas sa mga panahon, Panginoon, ng paghihina ay mayroong mga taong ipapadala mo, Panginoon, na sa gayon sila mag-i-encourage sa amin. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, ay maraming salamat po sa lahat ng pinangako. Lord, itinatas po namin sa iyo si Malu Martino sa kanya lagnat, Panginoon, at sakit ng katawan. Dalayan po namin, Panginoon, pagalingin mo siya. At kasama ng Panginoon ang sino man narito na tinapuan na ng karamdaman. At dahil sa karamdaman yan, Panginoon, parang nawawalan na ng pag-asa. Lord, we pray for strength, not only in the spirit, but we pray for strength in their bodies. And Lord, we pray for healing for every one of them. And Lord, we are praying for those who are going through difficult times. Sila may mga problema sa anak, problema sa asawa, problema sa pera, problema sa trabaho. Lord, dahil ko po, Panginoon, na magkaroon sila ng lakas na nanggagaling sa iyo, na harapin ang bawat isa sa mga to at sila ay makapagtagumpay. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, kayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Kaibigan, sinabi ko. Good afternoon po sa bawat isa. Bago po tayo kaloob, gusto ko lang pong i-share ang verse na to sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 8. Sa Tagalog po, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sa verse po na to, tinuturuan po tayo ng Lord na maging generous tayo sa ating pagbibigay. Ngunit kapag nagtanim ka, kung gusto mong makaani ng maraming bunga, kailangan dagdagan po natin yung seed na tinatanim natin. Diba? So, yung puso din po natin, tinitingnan ng Lord kung tama po ba sa ating pagbibigay, kung masaya ba tayong nagbigay, kung tama po ba yung puso natin, or may malinis na tayong intensyon sa ating ginagawang pagbibigay. At yung blessing na pinagkakalob sa atin ng Lord, kaya binibigay po sa atin ng Lord yan, para maging blessing din po tayo sa iba. Nagiging daluyan po tayo ng pagpapala. At sa ating pagbibigay ngayong gabing ito, ngayong oras na to, ngayong hapon na to, ibigay po natin na siguraduhin po natin na tama ang ating mga puso. Tayo pong lahat ay tumayo at ipag-pray po natin ang ating mga kaloob. Sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob. Father, we thank you, Lord, sa oras na to, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na blessing, Lord, na pinagkatiwala mo. Nawa, Lord, gamitin mo po ang mga kaloob na to para sa iyong gawain, O God. We thank you, Lord, sa mga
blessing, Lord, na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Nawa patuloy, Lord, na i-multiply mo po ang mga ito at tinatanim po namin upang kami ay, Lord, maging pagpapala sa church, Lord, at sa ibang tao, God. Lord, ipagpalain mo po ang lahat ng may trabaho, Lord, lahat ng mga estudyante, lahat ng may business, oh God. Nag-speak po ka ng financial breakthrough, Lord, sa bawat isa, Lord, ng favor, Lord, upon favor, ng promotion, Lord, sa lahat ng may trabaho, God. Lord, kayo po yung patuloy, Lord, no, kumilos, Lord, sa bawat isa sa amin. Lord, kayo po yung aming tinataas sa oras na to. We thank you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.